dalawa, multiply. Kunwari itong true person na to ay isang lalaki, true man. Yan. Saka ito naman, true woman. True woman siya. Kung silang dalawa ay nakakonect sa Diyos, o nakakonect yan sa Diyos, silang dalawa ay templo ng God. Pag naging mag-asawa sila, grabing beautiful couple yan. Di ba? Ang saya ng lalaki, saya din ng babae. Kuya, kung ang asawa mo ay anak ng Diyos, masaya ka ba? Siyempre. Siyempre, yung asawa mo, anak ng Diyos. Di ba? Tapos ikaw din, anak ka rin ng God. You are a son of God, tapos yung asawa mo, daughter of God. Di napakasaya sana ng buhay natin. Wala tayong masyadong problema kasi ito ay ang tinatawag na true family. Yung true family. Pag lumaki ng lumaki yan, kagaya sa ate marami, 50. Eh kung si ate ay kung ganito yung pamilya niya, nakasentro lang sa Diyos. Yung 50 na mga anak, mga apo niya, lahat nakasentro sa Diyos, ay di, ang saya-saya niyo. Di ba ate? Ganun. Ang problema nga kasi, mansan hindi natin alam pala ito. Hindi natin alam na ganyan pala. Ganun, pero okay lang. Ngayon, we can start. We can start ganun. So, ito yung pangalawang utos ng Diyos sa atin. Yung pangatlo naman is ganito. Kung yung true family, true family na dito, true family. Tapos, dito naman Iblip yung... ka muna, Len, no? Sasakit ang ulo mo niya. Kikinig siya, tikip lang. Okay lang? Doon, no? Okay lang. Nakikinig na to. Yung true family na to, itong true family nito ay napaka-connected niya sa Diyos. Kung ang pamilya mo ay masaya, sa loob ng pamilya mo, may love, may pagmamahalan. Yung mga anak mo, yung mga apo mo, maghanap pa ba sila ng love sa labas? Hindi na. Nandun na sa loob yung love eh. Nandun Ibang na ibang love na hahanapin nila. Kung itong pamilya natin ay punong-puno ng pagmamahal, ibig sabihin, itong pamilyang ito ay kaya din nilang mahalin yung mga aso nila, yung mga pusa nila, yung garden nila, yung kapaligiran nila, lilinisan nila. Hindi sila magtatapon ng basura kung saan-saan. Yun yung magiging attitude ng mga tao. Pag natupad natin yung pangatlong utos ng Diyos sa atin, to have dominion, na tayo yung mag-manage doon sa lahat ng ginawa ng Diyos. So ito, gusto niyo bang tumira sa Kingdom of Heaven? Siyempre. Lahat tayo, di ba? Ito yung paraan paano magkaroon ng heaven. Kasi ang gusto ng Diyos, bakit niya sinabi na be fruitful, multiply, and have dominion? Gusto niya, natitira tayo sa magandang lugar. Kingdom of Heaven. So ganito yung gusto natin gumawa ng heaven, umpisa natin sa isip. Mag-aaral tayo ng mga salita ng Diyos. Yung katawan natin, training. Sumunod ka sa isip. Sabi ng mind natin, magdasal. Sige, magdasal ako. Ganon. Ito-train natin yan. Hanggang sa matupad natin lahat ito pa isa-isa lang. So, dito madaling gawin. Lalo ngayon, nakatira tayo sa mundong Makasalanan. Oo, totoo yun. Napakahirap magpakabuti. Sabi nga, gusto kong maging mabuti. Di ko magawa. Di ko magawa. Kasi, ang kapaligiran mo lang, hindi mo na maano nagkakasala ka na Kaya nga. Di ba? Pero- Magsalita ka lang kasalanan mo na yan. Tulad ngayon, di ba? Imbis na tahimik, andoon sa iskinita natin, Len. Video okay, maingay, di ba? And Evelyn. huli ka, ang isip mo, bakit ganito yung mga tao, wala kang ano sa Panginoon. Hindi mo naman pwede pasawayin. Hindi ka naman pwedeng magsaway. Ikaw Mapapaaway ka. Nakakarindi nga Oo nga. So ganito yung... Ganon talaga ang Ito mundo yung natin ngayon. napakagandang plano ng Diyos. Kaya nga, pag babasahin natin yung Bible, makikita natin dyan, ano ba yung mga potential natin. Pero huwag tayong mawawala ng pag-asa, ate. Let us not lose our hope. Kasi bakit? Kasi potential natin yan eh. Sabi ng Diyos, pwede ka maging perfect. Pwede tayo magiging true man. Pwede tayo maging true husband. Pwede tayo maging true wife. Pwede tayo maging true children. Pwede lahat yan. Binigay ng Diyos tayo, bawat isa sa atin, binigyan niya ng potential. Yung kagaya ng, sabi ko nga, binili nila
nagbago. Ano bang potential niya? O pwede kang magka-OPD